Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pumalag si Chis Escudero po, demolition job daw, laban sa kanya, yung mga lumalabas na balita na isa sa mga contractors mga kababayan na naka-corner ng bilyong halaga ng flood control projects ay dikit sa kanya, kaibigan niya, at nagbigay pa sa kanya ng 30 million na pesos na campaign fund noong 2022. Pero inadmit niya na tumanggap siya. Dininay niya na tinutulungan niya yung kontraktor, pero inadmit niya na tumanggap siya ng 30 million pesos campaign donation. Ito ang paglabas ng mga balitang ito, malicious at saka demolition job ng taga-kongreso niya. Malinaw mga kababayan yung tinuturo ni Chis Escudero. Laging napag-iinitan yung taga-kongreso. Pag-initan mo yung sarili mo. At si Ping Lacson ready na sa kanyang expose. Ito yung post ni Ping Lacson 2 hours ago. Ready to rumble. Handa na si Senator Ping Lacson sa kanyang first privilege speech patungkol sa flood control projects bilang tugon sa hamon ng Pangulo na ibunyag ang mga maanumalyang proyekto. Sabi ni Ping Lacson, I have reserved a session day next week to deliver my first privilege speech to answer the call of the President to help unearth substandard and ghost flood control projects that waste people's lives, properties, and their tax money to satisfy the greed of some. Kaabang-abang mga kababayan kung sino yung papangalanan na mga kontraktor at politiko kung may papangalanan. Mga kababayan, si Ping Lacson sa kanyang privilege speech next week. O ngayon, balikan natin si Chis Escudero na nag-deny. Nagpa-press con din kanina, mga kababayan, after na magpa-press con yung ating Pangulo kahapon. Tama yung kasabihan ng mga matatanda. Dito sa amin, ang may lugad, minakirad. Ang kabayo daw na may lugad, minakirad. Ang kabayong may sugat daw, umaalma. Ganon ang kasabihan ng mga matatanda. Yung sabi dito, while confirming that the firm's owner made a lump sum donation to his campaign, Escudero denied any involvement with the company, saying he is not in any way a business partner. Wala man ganong akusasyon na business partner. At kadalasan po, yung mga ganyan, mga kaibigan, special friend, na nakakakuha ng mga kontrata sa tulong. Pero nag-deny si Chis Escudero na never man daw niya na tinulungan para makakuha ng kontrata yung kaibigan niyang kontraktor. Maniwala ba? Magbibigay yun ng 30 million pesos na fund contribution sa kampanya, campaign fund. Ang negosyanto hindi nagbibigay ng ganyang milyon-milyon kung walang pabor na nakukuha. That is normal. Tell that to the Marines. Chis Escudero, walang maniniwala sa inyong paliwanag na nagbigay ng 30 million na campaign fund sa'yo, pagkatapos hindi mo tinutulungan. So ibig sabihin, tumulang lang sa'yo. Pero ikaw, hindi ka tumutulong. Pero magkaibigan kayo. O diba? Sabi niya dito, that's the same innuendo and insinuation. That's always being attached and said just because someone contributed or gave. Matagal ko na niya siyang kaibigan in acquaintance, and he has genuinely help us even long before this became an issue, and he's really from Sorsogon. Dito siya nagre-react mga kababayan, si Chis Escudero. Si Lawrence R. Lubiano, presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated, was Escudero's top donor in 2022 elections, dropping 30 million pesos in the senator's campaign funds based on his official statement of contribution and expenditures base sa report ng Rappler. Itong Centerways Construction, isa ito sa 15 na mga kontraktor sa ating bansa na kumo-corner po ng mga flood control
projects amounting to billions of pesos. Kaya napariak mga kababayan si Chis Escudero. Demolition job daw laban sa kanya. Ito si Chis Escudero, pakinggan natin yung kanyang sinasabi kanina. PR job na nakatuon laban sa akin at tulad ng babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment ay wala na ako dito. Pinapalabas niya, pinopolitika siya. Parang yung impeachment na complaints laban kay Sara Duterte, yung articles of impeachment, politika daw. Pari-parehas po ang depensa. Ito naman po, politika din at ang tinuturo na sa personalities, mga taga-kongreso daw. Parte ng demolition job dahil po sa kanyang posisyon. Pero tinitingnan ko, pinagmamasdan ko si Chis, parang sinisilaban sa puwit. Ng February 6, matagal pa yan. But having said that, allow me to answer the malicious, I will say malicious, ill-timed article that came out against me in relation to the flood control press con of the President yesterday. Number one, ang sinabi ng Pangulo kahapon, mga completed flood control projects mula 2018 na nakakahalaga ng humigit kumulang 550 billion pesos. Sinabi niya, wala siyang aligasyon, pero 15 kontratista ang ng ganong kalaking pondo. Ang lumabas na artikulo, kinikilalan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya, pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Wala pang 1% ng kabuuang pondo na sinasabi ng Pangulo sa flood control. Ang tanong ko, bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga? 9%? Bakit pinagtuunan ng di yung mga mambabatas marahil o opisyal ng gobyerno na kontraktor? Hindi naman ako kontraktor. Hindi sabay turo sa Kongreso. Pati po yung Kongreso, hindi po ligtas. Isasama yon sa investigasyon. Kaya nga sinabi yon sa SONA, harap-harapan na sinabi, maya naman kayo. Malinaw, sabi ni Ping Lacson. Shameless hypocrites anya yung mga pumalakpak. Nandun lang kasi, nasa harap mismo ng ating Pangulo, yung iba nasa likod. Diba? Ang pinapatungkulan sa kanyang SONA na maya naman kayo, sabi ng ating Pangulong Bongbong. Napatawag ng press con si Chis Escudero, mga kababayan. Bahagi na anumang negosyo kaugnay sa construction o supply sa pamahalaan mula nung pumasok ako sa gobyerno noong 1998. Yung pangungurakot po, hindi kailangan na ikaw ay ikaw ay kapartner or kasosyo sa negosyo. Pwede man na kaibigan lang. Pero yun ang tagapundo. Di ba? At mahirap. In reality po, sa totoo lang, pag wala kang koneksyon sa politika, never kang makakakuha ng kontrata sa gobyerno. Yan ang reality po. Kaya yung mga kontraktor tapos mga politiko magkakambal. Ang worst yung iba, sila na mismo yung kontraktor. Yon ang ibubulgar ni Ping Lacson sa kanyang privilege speech next week. Kaya kaabang-abang. Patunayan, yung mas malaking bahagi ng pondong di umano nakuha nung kontratistang tiga Sorsogon ay nakuha niya bago pa ako naging senador muli noong 2022. Ayon mismo sa datos na pinresenta ng Pangulo kahapon. So klaro, malisyoso ang artikulo, tiniming ang paglabas at tiniming talaga para ika nga idikit ito bagaman walang sinabi ang artikulong ginawa kong mali o masama. Yung insinuation, yung innuendo, nandun pa rin. Kaya minabuti kong sagutin ngayong umaga. Kaya for the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalaan. Pero pagtanggap, hindi man niya dinina yung pagtanggap, mga kababayan. O niya, 30 million. Campaign fund.
Di ba, mga kababayan? Nag-deny siya. Escudero denies helping contractor. Pero inadmit niya, tumanggap siya ng 30 million campaign donation. Hindi niya tinulungan or tinutulungan, pero siya tinulungan. Malinaw na, mga kababayan. Sa Sorsogon man o sa labas ng lalawigan ng Sorsogon, meron kaming bibigay sa inyong data tungkol sa kinal naming figures kung saan papatunayan nun na wala pa nga ako dito nung karamihan yon ay nakuha. Sino involved dun sa demolition job hanggang ngayon? Yung mga may gusto ng impeachment, yung marahil nasaktan, tinamaan o nasapul sa mga talumpati at mga pinagagawa at pinagsasabi ko nitong mga nagdaang araw. Klaro naman yon. So, in-expose siya daw, mga kababayan, kasi yung issue sa impeachment, kinunik niya doon. Ito yung nasa likuran ng demolition job laban sa kanya. Madaling sabi, sinisiraan siya or gustong ipatanggal bilang Senate President. Yan ang naratibo ni Depensa ni Chis Escudero. Yun ang impormasyong nakakarating sa amin. Kasamahan nyo rin, sir, dito sa... Hindi principally kasamahan namin dito sa Senado. Sa pagkakaalam namin sa labas, pero hindi ko alam kung may tumutulong, kakuntsaba o kakumplot. Pero taga labas. Sir, obvious naman siguro yun. Kung sino yung pinaka may gusto ng impeachment. Yes. Sir. Uy, magsisingit lang ako. Sir, mambabatas din, sir. Itong demolition job. Ayon sa aming impormasyon, Hindi niya pinapangalanan, pero alam na kung sino, yung counterpart niya. Yan ang pinupuntirya mga kababayan ni Chis Escudero na malamang nasa likod. Yan daw nakakarating na balita sa kanya. Pangalanan na natin ang tinutumbok ni Chis Escudero. Chis Speaker. Diba? Yan ang nasa isip ko. Napaniwala ko. Ngayon ang lagi niya yun ang tinutumbok. Galit na galit si Chis Escudero kay Speaker Martin. Kung bakit galit na galit siya, ano tingin ninyo? Okay na, hoy. So, sir, baby. kino-confirm nyo na nag-donate siya ng 30 million? Yes, nasa records yun. In fact, umamin? nakuha yan ng Rappler mismo sa article na sinulat nila noong 2022-2023 pa. Sir, to be clear, from House of Representatives, yung sinasabi niyo po. Yung impormasyon namin, Pero yung nagde-demolition job sa inyo, taga-house? yung nagde-demolition. Yung nasa likod ng demolition job, naman. ay taga-house. Diba nga, nung nakarang linggo naman, may video yung nilabas sa akin sa house at kung ano-anong innuendo at insinuation na naman ang pinalabas. As if naman may maling ginagawa. Hindi naman ako nagnakaw doon. Kung yun man. May padrama-drama pa si Chis Escudero. Yung video po na nakita siya, na picturean CCTV, pumasok sa pumunta, holiday pa yon. Pumunta siya, nag-ano-ano siya doon, mga kababayan sa Congress. Bakit siya pumunta doon? Ano yung purpose? Ito, Holy Cam, SP Chis. 2 beses bumisita sa Kamara sa gitna ng BICAM report. 2 beses na Holy Cam si Senate President Chis Escudero na bumisita sa Kamara sa gitna ng bicameral deliberation noong nakaraang taon. Yung issue sa insertions po. Para sa mga flood control projects. So may idea na kayo, ito ang minimin. Sinisiraan daw siya. Sabihin mo kasi, bakit ka pumunta dyan? Paliwanag mo. Anong sadya mo doon? Hindi lang yung sasabihin mo, wala ka mang ginawang masama doon. Ano nga ang dahilan bakit pumunta ka doon? Paris-parehas kayo. Sabihin ninyo, demolition job. Si Sara Duterte ganun din. Pero, yung mga kasiraan, siya man lang ang may gawa. At ito naman po, na-issue dito sa insertions, hindi ka man dito ma-issue. Kung, di ba may kasabihan tayo? Walang oso kung walang apoy. O, di ba? At walang campaign donation at 30 million pesos kung walang flood control projects. May flood control projects kasi yung barkada mo. Kaya nabigyan ka ng 30 million pesos na hindi mo man dininay. Tama. Kaya wag ka nang mag-Poncio Pilato, kabayang Chis Escudero. Pumasok lang ako. Pumasok lang daw siya. Ano nga ang purpose mo? So, pa-explain lang po,
Masama ba to o walang nga. mali dito? Gaya ng sinabi ko, wala namang sinabi yung Rappler article na illegal na ginawa. Dahil wala naman talagang illegal doon. Kaya lang yung innuendo nga, insinuation at yung malicious timing, kino-question ko. Dahil lumabas ng article to noon pa, inulit lang uli at dinikit dito sa kwentong ito. Ang kwentong ito na insertion, na sabi ko, ang pinakamalaking ang nakuhang pondo, ayon mismo sa paglalahad ng Pangulo kahapon, ay nung niwala ako dito sa Senado. Ako'y gobernador sa aming lalawigan. Pero kung magkaroon ng Senate investigation, kung magkaroon ng Senate investigation, kahit naging campaign donor nyo yon, hindi yon makakaasa na magiging fair pa rin kayo Sa 27 taon ko sa Kongreso, sa gobyerno at sa Senado, ang mali palagi sa akin ay mali at ang tama ay tama. Kaibigan man, kakilala o hindi, pantay ang aking magiging pagtrato. Yes. Tingnan natin. Tinulungan niyo ba ito? May tinawagan kayo para makakuha sila ng mga kontrata, mga ganyan? Gaya ng sinabi ko, hindi, wala at niwala sa artikulo yon. Yan na naman yung innuendo at insinuation na palaging dinidikit at sinasabi porkit nag-contribute o nagbigay. Matagal ko ng kaibigan at kakilala siya at tumutulong talaga sa amin. Mula't mula pa, nung hindi pa iso to. Sino ba naman maniniwala na yung big-time contractor, ikaw lang ang tumatanggap ng tulong at siya hindi mo tinutulungan? Di ba? So ang ibig sabihin, ikaw, kinakamot lang niya yung likod mo, pero ikaw hindi mo man siya kinakamot sa likod pag kumakati. May ganong kaibigan. Di ba yung kaibigan, pakamot-kamot yon? 30 million nagbigay sa'yo, campaign fund, negosyante, kontraktor. Maniwala kami sa kwento mo na ni minsan hindi mo siya tinulungan na magkakontrata. Gagawin ba yon ng isang mayamang kontraktor na walang ROI ang mga tulong? Walang ganon. Sa real life, sa imagination siguro mayroon. Sa kwento ninyo. Pero mahirap paniwalaan ang ganyang mga kwento. Kasi ang mga contractors, hindi yan naglalabas ng pera na walang ROI. Kasi nga, negosyante sila. Normal yon sa mindset ng mga contractors. Pero sige, yan ang kwento mo, di okay. Pero, desisyon namin kung maniwala sa'yo, hindi. Tubong Sorsogon talaga siya. SP, sorry. Pero nakakuha siya ng kontrata nung senador na po kayo at ulitin ko lang, at may any help ba siyang Yung nakuha? mas malaking nakuha niya ay nung wala ako dito. Wala ako dito nun. Bibigyan namin yung figure sa inyo. Pero nung senador na kayo, SP, nakakuha pa siya ng kontrata po? Hindi ko alam dahil hindi naman niya ako partner sa negosyo. Hindi ako bahagi ng kanya negosyo. Again, that's the innuendo and the insinuation being floated and propagated. Di man kailangan kabayan na kapartner sa negosyo o kasosyo para makakuha. Ang pagiging magkaibigan is enough. Sabi nga, what are friends for? Bakit natin hindi tingnan? Sino ba yung mga mambabatas at opisyal na gobyerno na aktual na kontraktor, aktual na may-ari, noong... Nanuro na. Ikaw ang tinatanong. At napangalanan, yung kaibigan mong kontraktor na isa sa 15 na mga kumukorner ng bilyon-bilyon na pondo. Nanunuro ka ng ibang tao. Nung mga kumpanya na nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Kaya nga naghain kami ng panukalang batas, hindi ba ng bill, na sinasabing bawal na up to the 4th civil degree. Kasi usually pag nagiging gobyerno, nagiging opisyal ng gobyerno, appointed o elected, binibigay sa anak, binibigay sa asawa. 4th civil degree is beyond the first cousin. So, that is immaterial. Ako tingin ko yung bill po ninyo, pang-cover man lang yun. Hindi kailangan na kamag-anak, kaibigan o kamag-anak ang maging kapamilya yung maging kontraktor. Ang kakilala kaibigan, enough para tumiba. Kaya useless yan. Karamihan sa mga contractors ganon. Kaibigan yung may kilala nga ako rito, kilala mo siguro. Congressman na. Pero ang sabi, bago siyang congressman, kilala mo yon. Pero ang sabi, nakaaway mo daw yon.
may problema yata. Umalis na sa'yo. Ewan ko kung bakit. Pero maayos na. Yumama na rin ng todo-todo. At congressman na. Sino niya, Mr. Maravillas? Malalabas na lang yan doon sa mga expose ni Ping Lacson. Sa pa kong pagkakatiwalaan niya. Isa na lang, SP. For the record, lahat nung nakuha niya nung time na senador na kayo, wala kayong tinulong sa kanya? Wala, at hindi ko alam nga kung ano man yun. Hindi ako bahagi ng kanyang kumpanya at wala akong pakialam sa kanyang negosyo. At kung titingnan at susuriin din niya yung paglalahad ng Pangulo, may Cebu, may kung saan-saan, wala na, hindi ko alam. Hindi naman siya nag-report sa akin ng mga ganyan. Yes. Sen, may mga lumalabas na mga ibang video din na sinasabi nung 2021, mga nasa 4 lang yung kanyang project, yung kanyang company. But 2022, after kayong magtulungan dun sa inyong kandidatura, umabot na ng mahigit 20 That is plus again yung an project. insinuation. Look at the figures again. Before you ask that question, why? Ang pinag-uusapan, 2022 budget. Ginawa ang 2022 budget ng 2021 Congress. Hindi pa ako bahagi ng 2021 Congress at that time. Governor pa ako sa aming lalawigan. Kung pag-uusapan mo ay budget ng 2022, ginawa yan ng 2021. So sorry, kindly check your facts. So sir, maaari bang kahit kung hindi nyo man siya tinulungan, pwede bang may mga instances na ginagamit yung name nyo para makakuha siya Kung may ginawa siyang illegal, ulitin ko kung may ginawang illegal sino man, dapat managot sila. Pero wala akong kinalaman kaugnay sa program of work, pag-bid, pag-award. Ang binibid at award namin ay mga programa at proyekto ng lalawigan noon, ng Sorsogon, kung saan procuring entity ang Sorsogon Provincial Government. Wala kaming kinalaman sa National Government Agency procurement. Kabilang na ang pagbabayad. Hindi nga ako bahagi ng Kongreso. Pero babalikan ko. Bakit ba pinupuntirya ng Rappler at ninyo ang 1% ng 550 billion? Nasaan yung 99%? Talagang ang unang article na ilalabas, napaka-coincidental naman, galing naman masyado. Unahin natin yung 1% bago yung 99%. Hindi inuna yung pinakamalalaking kumpanyang binanggit ng Pangulo, isa pa sa pinakamaliit. Pero maging ganun pa man, dahil wala kaming tinatago, sasagutin ko palagi yan at hindi ko tatalikuran. Yung responsibilidad na maging transparent at sumagot sa mga katanungan bagaman dispalinghado kaugnay sa bagay na ito. Thank you. Hugas kamay po. Pero hintayin na lang natin mga kababayan yung magiging privilege speech ni Ping Lacson. Kasi sabi ni Ping, ready to rumble. Abangan natin kung sino-sino ang mga sangkot